Naghain mga kapatid ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa dineklara ng China na baselines sa Scarborough Kumbaga pinalagan mga tol ng Pilipinas Talagang pumapalag na Pilipinas ngayon laban dito mga kapatid sa baseline ng China na sagot naman nila doon sa dalawang bagong batas na pinirmahan ni PBBM kaugnay nga mga katol dito sa West Philippine Sea. So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video at mamaya-maya pag-usapan natin mga kapatid dahil lulusob na sa Ukraine mga tol ang libu-libong sundalo ng Russia at saka ng North Korea. Dahil nga na-ratify na mga kapatid yung Mutual Defense Treaty nila. Naku po, talagang tumitindi ngayon ang mga kaguluhan dito sa ating mundo. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito pinag-uusapan natin mga tol tungkol to sa West Philippine Sea. So kung ikaw ay isang Pilipino at naniniwala kang Pilipinas lamang ang may karapatan dito sa West Philippine Sea, comment mo yan sa baba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Nakapaghain na ng diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas upang formal na tutulan ang idineklarang baselines at base points ng China. Kumbaga kung tinututulan ng China yung dalawang bagong batas natin na nakabase naman sa UNCLOS at saka sa 2016 Tribunal, eto mga tol, tinututulan naman to ng Pilipinas. Kasi eto mga tol, labag yan sa UNCLOS. Panoorin natin. Sa may Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na naihain ang nasabing diplomatic protest kahapon, November 12. Sa isang hiwalay na statement, sinabi ng National Maritime Council na ang naturang claim ng China ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas at kontra sa nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Tandaan natin kontra. Tapos labag pa sa soberanya ng Pilipinas. Tapos kontra pa sa UNCLOS mga tol. Sa nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa ng NMC, ang straight baselines ay maaari lamang magamit kung ito ay nakabatay sa mga pamantayan at kondisyon na itinakda ng UNCLOS gaya ng nakasaad sa 2016 Arbitral Award. Ang problema nga mga tol, itong China, wala naman silang pakialam sa mga batas na yan Kasi nga gumagawa sila ng batas nila parang parang sariling bansa lang nila mga tol. Kumbaga para sa kanila, internal matters lahat yan, walang involved na ibang bansa. Pinag-uusapan natin dito mga tol, ito ay karagatan na. Diba? Tapos meron na sila ritong kaagawan. Kaya yung mga batas na inilalabas nila, puro lang nila yan, puro imbento lang nila. Halimbawa, mga batas sa Pilipinas, hindi na natin kailangan yan sa international law o kaya sa UNCLOS kasi batas naman ng Pilipinas yan, di ba? Lalo-lalo na kung yun ay ipinatutupad sa loob lang din mismo ng bansa natin. Pero kapag dating sa mga territorial waters na katulad nito, syempre dapat yan ay naaayon o kaya ay nakabase sa international law mga tol para wala tayong maging problema. Ang problema itong China mga tol, kapag gumagawa sila ng batas, panay imbento lang talaga. Like for example, yung ginawa nila yung 10 dash line nila, di ba, imbento lang din nila yon. Wala naman silang basehan doon kundi yung nila yung tinatawag nilang historical claim nila yung historical claim nila, yun ba'y kinikilala ng international law? Di ba natalo nga sila noong 2016 arbitral ruling? Pero matigas pa rin sila ngayon. Giit ng NMC, walang legal na batayan at walang visa ang straight baselines na ginawa ng China sa Scarborough Shoal. Pahiya na naman sila mga tol. Walang legal na basehan at illegal mga tol. Etong ginawa nilang baseline nila. Base sa datos ng DFA, aabot na sa kabuuang 189 na diplomatic protest ang naihain na ng Pilipinas laban sa China. Grabe, dami na Sa ilalim ng PBBM administration.
dito mga tol, sa ilalim ng PBBM administration, kasi dito na tayo nagsimulang pumalag sa China. Dito na tayo nagsimulang igiit yung ating karapatan at dito na tayo nagsimulang magkaroon ng mga bardagulan sa dagat. Kaya dumami ng dumami yung ating mga diplomatic protest sa kanila na ni isa mga tol, wala naman silang tinugon. Yun ang mahirap sa kanila mga tol. Kahit sinasabi nila na sila ay para sa kapayapaan, committed sila mga tol para mapanatili yung peace and order, 'di ba? Para mapanatili yung katatagan ng rehiyon. Pero kabaliktaran kasi lahat 'yon, lahat ng sinasabi nila kabaliktaran doon mismo sa ginagawa nila. Yan ang hirap sa kanila mga tol, no? So, sa ibang usapan naman tayo mga tol, sa ibang balita, eto na. Libo-libong tropa ng Russia at North Korea naghahanda na umano sa pag-atake sa Ukraine mga tol. Ayon dito sa report, no, naghahanda na sa pag-atake ang tropa ng Russia at North Korea sa pagsalakay mga tol sa Ukraine sa ilalim ng bagong defense deal. Meron silang bagong defense deal. Ito ay matapos umanong pirmahan ng dalawang bansa ang isang landmark defense pact para sa military alliance. Ang sabi nga rito mga tol sa ibang balita, ayan mula rito sa Net25, Mutual Defense Treaty ng North Korea at Russia niratify na. Ibig sabihin mga tol, permado na, confirmed na. Niratify na ng North Korea at Russia ang isang mutual defense treaty na naglalayong magtulungan sakaling may pag-atake sa kanilang teritoryo, no? Para hindi na illegal, no, yung ginagawa nilang pagpunta ng Russia doon. No, niratify na. Ito, panoorin natin to, libu-libong mga sundalo ng Russia at North Korea mga tol ang naghahanda ng umatake sa Ukraine. Mula to sa UNTV News, panoorin natin. Naghahanda na ang Russia at North Korea sa pagsalakay sa Ukraine sa ilalim ng bagong defense deal. Tinatayang 50,000 tropa, kabilang ang 11,000 mula sa North Korea na nakasuot ng Russian uniform ang sasama sa pagsalakay sa Kursk. Naku po. Ito ay matapos pirmahan ni Russian President Vladimir Putin at North Korea ang isang landmark defense pact na nag-aatas ng mutual na tulong militar. Tinawag ni Putin itong breakthrough document. Kumbaga, mutual defense treaty na nila to. Pag may umatake sa kabilang kampo, aatake mga tol ang gagante, kumbaga makikisama yung Russia. So yun yung siguro yung pinakakapalit no ng pagpapadala ni Kim Jong-un ng mga sundalo rito sa Russia kasi nga pinagbabalakan niya rin tong South Korea mga tol 'di ba? Ngayon kapag nagkaroon ng labanan itong South Korea at saka North Korea, 'di ba? Automatic mga tol tutulong tong Russia. Kasi meron na silang mutual defense treaty no? Tuloy natin. Ayon sa isang Ukrainian commander, aktibong kalahok ang North Korean troops sa mga operasyon, kabilang ang sa Belgorod region. Inaasahan din ni analyst George Barros na magpapatuloy ang pagpapadala ng tropa mula sa North Korea. So eto na nga mga tol, mula sa Net25, Mutual Defense Treaty ng North Korea at Russia niratify na. Panoorin natin to. Niratify na po ng North Korea at Russia ang isang mutual defense treaty na nagtatakdang tulungan ang isa't isa sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanilang mga teritoryo. Diba? Kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanilang mga teritoryo. So like for example mga tol, eto nga, 'di ba? Etong labanan ng North Korea at saka South Korea. So kumbaga nakahanap ng kakampi mga tol si Kim Jong-un. Na kung sakasakali mga kapatid magkaroon naman ng labanan ang North at saka South, is makikisali naman, magpapadala naman ngayon ng mga sundalo ito si Putin no para tulungan ang North Korea. Lumalala to ha. Pinirmahan ni na North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin ang panukala para sa treaty noong Hunyo 19. At nitong Nobyembre 11 naman ay na-ratify na ito ng North Korea na sumunod lamang sa pag-ratify rin ng Russia nitong Nobyembre 9. Inanunsyo ito sa gitna ng mga batikos ukol sa lumalakas na ugnayan militar sa pagitan ng dalawang bansa. Bago pa man ito na-ratify, nauna nang nagpadala ang North Korea ng libo-libong mga sundalo sa Russia upang tumulong sa digmaan nito laban sa Ukraine. Kumbaga nauna nang tumulong mga tol itong North Korea.
What if mga tol, maubos yung mga sundalo for example ni Putin o kaya lalo lumala yung laban ni Putin dito sa Ukraine kasi umabot na ng 2 taon to mga tol 1-on-1 lang sila Pero syempre, andiyan dyan yung tulong ng Western country sa Ukraine tama. Kapag sumabay si Kim Jong-un, kakayanin kaya ni Putin na magpadala ng tulong kay Kim Jong-un o baka umaasa lang si Kim Jong-un sa wala? Ano sa tingin ninyo na mga tol? Comment kayo sa baba, no? Maraming salamat sa inyong panonood at sana makapagbigay din kayo ng inyong komentaryo sa ibaba mga tol, no? Para mabasa natin kung ano ang laman ng inyong mga isipan at saloobin. Okay, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.